Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin ang weekly horoscope for October 27 to November 2 para po sa may mga sun, moon at rising sign na Gemini. If you're new, subscribe, like, and share. So, dadaanan talaga yung birthday ko. And kung hindi nyo po alam kung yung yung sun, moon at rising sign nyo, sa tulo po ng ating video, may link po tayo para dito. Parang panood nyo kasi importante siya. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung kailangan niyo po ng private readings or spell works, or gusto niyo mag-donate lang po, the details are in the description below, or pwede niyo pong gamitin yung thanks button sa baba. Okay, so let's check. How are you, Gemini? So we have here is the Page of Wands. Meron akong ginagamit ito. So the Page of Wands. So this card is actually advising din na medyo yung ano na lang, parang parang may hinihintay ka na lang na parang, kalma lang, Gemini, parang ganon. Kumbaga yung time na lang hinihintay mo, naghihintay ka na lang ng moment na parang, okay, pag eto nangyari na, parang naghihintay ka na lang ng moment. Kasi andoon na almost a lot of things na kailangan mong asikasuhin is already in the right place. And andun nga lang din kasi na, of course, may part of frustration pa rin, which is normal kasi because of the waiting period. So, pero andun na you're on the right track naman. Wag lang hayaan na bigla kang mag-breakdown because do sa iniisip mo at gusto mo na mangyari siya talaga agad. There is a timing. So, however, while waiting for the timing, ano ba yung nagka-cross sa'yo? So, we have here is the Queen of Pentacles. So, itong Queen of Pentacles, ayun lang kasi when in regards to the legwork, yung mga kailangan, siguro may kailangan ayusin, kailangan puntahan, or pirmahan, pwedeng documents, or mga gamit, or mga tao na kailangan mong pagbilinan. Doon na medyo parang nanggagahol ka sa oras. Feeling mo parang, kailangan to, magawa to. Andun yung point na nagwo-worry ka din. Nag-aalala ka kasi paano kung wala, nimimit ka or may kailangan kang ayusin. Yung feeling mo yung time naman ngayon because of your other responsibilities, parang kulang. Parang nawawala ka sa nawawala ka sa moment. So, andoon na pinapala sa'yo ng cards din na medyo kalmahan mo yung sarili mo. Yung sabi nga nung worrying is like a rocking chair. It makes you, it allows you to do something, but it doesn't bring you anywhere. So, isang paalala, huwag kang masyadong worry not. Yung pinaka sinasabi ng cards mo. Kasi, yun yung pwedeng pumatay ng mga plans mo. Yun yung pwedeng sumira nung process na meron ka. Kalmahan mo lang, ha, Gemini? Now, sa desire card mo, meron tayo ditong 3 of Wands. So, the card is actually advising din na medyo, yung desire mo, ang layo na ng plans mo. Parang a lot of you guys, you are thinking ng long term na. Yung iba parang iniisip about retirement or about doon sa building of a new future. So, andito na sinasabi ng cards na focus on that goal. Wag mong wag mong tatanggalin yung mata mo doon sa prize. Use it as your daily motivation. Na yun yung ang magandang ginagawa mo kasi ito yung alam mo yung goal mo na talaga. Napaka-detailed. So, yung mga ginagawa mo ngayon, yung mga steps na tinatake mo, sinisigurado mo naka-inline sila lahat doon na makuha mo yung tina-target mo. Now, yung foundation mo naman, meron tayo ditong the Hangman. Okay, sinasabi ng card na to medyo andoon na kailangan mo ng slightly mag-call in ng mga favors. So, yung mga tipong may mga tao may utang na loob sa'yo, medyo kailangan na natin bumawi ng konti sa kanila. So, of course, andoon naman na maayos, syempre, let's do it in a good way. Hindi yung tipong grabe naman, o yung, may utang na, no. Kumbaga, call in a favor. Ito na yung moment kasi ito na yung moment na kailangan mong i-set into motion na yung ibang mga plano mo.
kumbaga, may mga nakikita ka na kailangan mga big movements or mga big task at kailangan mo ng help, huwag kang mag-atubili na humingi ng tulong doon sa kailangan mong, alam mong pwede mong hingian ng tulong. Because this will help na masigurado mo, dagdagan naman na yung peace of mind mo. Kasi nga, aligagang itik ka na rin. So, habang tumatagal yung palapit yung deadline na tina-target mo. Now, sa past mo kasi, we have here is the King of Wands. Okay. So, I understand naman na may mga tao kasi in your past na sumira nung target plans mo. Parang, okay, ito yung gusto kong mangyari o ito yung target, ito yung pinaint nila na magandang bukas, ending, hanggang painting na lang sila. Hindi na natupad. So, I get ng point mo na parang nahihirapan kang magtiwala ulit doon sa mga tao. Pero, remember kasi itong mga tong hihinga mo naman ng favor, not proven and tested naman na you have known them for quite some time. And, na, alam mo din na yung hihingi mo naman, hindi naman kalabisan. Okay? Now, the possible future na ikaw, we have here is a Ten of Swords. Ay, buti naman. So, we have here the Ten of Swords. So, andoon na medyo less yung worrying na nakikita ko sa end mo. Medyo, yung iba sa inyo na parang andoon na nahihirapan na mag-take ng rest. So, magkakaroon naman kayo ng moment na mapapakalma nyo na yung sarili nyo. Kasi, nakikita nyo ng unti-unting nabubuo yung mga plans nyo, nagmamaterialize na yung mga targets nyo. So, keyword natin dito is kalma. Okay? So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, don't forget to subscribe, like, and share para may access ka sa future videos natin. But for now, tuloy natin yung reading mo. So, your physical environment, we have here is the Queen of Wands. Alam mo, tawag dito, Gemini, with yung physical environment mo kasi, yun nga lang medyo nag-aalala ka kasi you're not really telling a lot of people yung mga plans mo, which is a good thing. Kasi, ang dami kasing mga, alam mo yun, chuchu na lang around you. And at the same time, ang dami din na parang sobrang nega nila. So, ando na iniiwas mo yung sarili mo to absorb or maging associated sa kanila, which is a good thing na ginagawa mo din. So, silence will be a very important thing. Kahit nakatingkati ka na magkwento. Siguro kung magkukwento ka, doon na lang sa mga alam mo na part ng plans mo. So, at least, na-vent out mo to, pero hindi doon kung kani-kanino mo vent out. Now, in your emotional environment, ayan na, we have here the card of the Tower. No, this card is actually saying na na kailangan mo talaga ng moment to baga merong nangihingi, andun na yung point of frustration. Understandable naman kasi nga isa sa pinakamahirap na gawin is maghintay. Minsan nga yung paghihintay, nakakapayat nga daw yun or andoon nagkakos ng andaming stress and anxiety. So, in your emotional environment, you find ways para ma-release mo yung stress mo in a healthy manner. Kasi, what I'm getting here is may mga iba sa inyo may mga moments of hilo na. So, of course, hindi natin tatanggalan yung reality na kailangan pumunta ng doktor to double check with them. But, to help yourself, please, lessen your stress. Your hopes and fears we have here is the Nine of Pentacles. Well, you're hoping naman na yung before that big event na or before that plan na mag-materialize yung target mo is you can get finances. Worry not. Merong parating. Actually, dudugtong na natin yung end card mo, which is yung Six of Wands. So, may parating naman na enough money to support you doon sa goals mo. And andoon actually with the Six of Wands, may mga iba sa inyo na magkakaroon ng, actually, ang tawag ko sa card, it's triumphant entry. Ayan, so magkakaroon naman kayong triumphant entry doon sa tina-target nyo and also doon sa mga minamaterialize nyo. And the help that you need, it will be made available. Huwag mo lang madalhin kasi on the proper timing magdadatingan to. Okay?
So I hope nakatulong yung readings, and those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, don't forget to subscribe, like, and share. So, Gemini, maraming salamat. Namaste, Hare Krishna, blessed be. And I hope to see you sa mga next video. Mula po to sa Baguio, you have a great day. Bye!